everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia para sa panibagong kwento na ihahatid ko for today's video. Syempre, iba na namang kwento ang i-share ko. Pero bago yan, nais ko munang magpasalamat talaga sa inyong lahat, lalong-lalo na doon sa mga suki nating tagapakinig na hindi nagsiskip ng ads. Maraming thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po talaga. And syempre, sa mga bago po nating subscribers, sa mga bago nating listeners and viewers, welcome dito sa ating program. Bago tayo magsimula, akin munang basahin ang inyong mga pa-shoutout na konti lang kasi masyadong mahaba ang ating kwento today. Pero masasabi kong worth it naman po ang paghihintay ninyo ng ibang parts. Oo, katulad ng nakaraan ay may parts din po ang mga kwento natin. Hi kay Eden Bagas Vlog, maraming salamat sa pakikinig. Baron or Corneli Baron Glass from Frankfurt, Germany. Hi kay Junie Marie, maraming salamat. Hello din kay Renefe Pelorina, kay Lucky Ace Brands. Maraming salamat all the way from South Korea. Hi naman kay Margie Flores, Evangeline Bautista, Sally, hello sa'yo. Hi din kay Magdalena Garcia, hello rin kay Renalyn Santos, Delia Irenco, Gimaras Girl, Susan Boribor, hello din kay Pinay Mama 143 all the way from US of A. Hi kay Mendorenya ako, maraming salamat. Si Mendorenya ako, isa po siya sa ating mga letter senders. So kung sino siya, hanapin niyo na lang ang kanyang kwento. Hi kay Maria Elena Abe, maraming salamat sa pakikinig. Jean Gonzalez, hello sa iyo. Jonaline Ngakayan, maraming salamat. O Gakayan, maraming salamat. Elizabeth Lagunday, Leonie Hiso, Jaime Rodriguez, Mary Villaber, maraming thank you. Hi din kay Ashin Sheng, Rhea Gonzaga, Marinduque 35 Vlog TV, Gemaline Ake, maraming salamat. Marley Labong, Gerald Rebenito, and sa lahat po ng ating mga tagapakinig, maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang pagsuporta. Pero syempre, kailangan na nating umpisahan ang ating mga kwento kasi nga medyo mahaba ang kwentong ito. Kaya eto na. Huwag na nating patagalin. Simulan na natin ang ating isi-share na kwento for today's video. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Lahat ng pangyayari sa ating buhay ay may dahilan at may kahahantungan. At dapat lang nating gawin ay mag-antay at sumabay sa agos ng buhay. Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po at nandito kayo ngayon para makinig sa aking kwento. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Aya. Isa po akong babaeng marami ang pangarap sa buhay. Gustong-gusto ko pong makapagtapos ng aking pag-aaral. Gustong-gusto ko pong iahon ang pamilya ko sa kahirapan. Mama Mia, tulad ng halos karamihan sa inyong mga letter sender, hindi rin po sinuwerte ang mga magulang ko sa buhay. Isang kahig, isang tuka lang po kami. Taga Mindanao po talaga kami, Mama Mia. Pero hindi po sa Mindanao nangyari ang kwentong isi-share ko sa inyo. Nangyari po ito nung grade 10 ako. Kinausap ako isang araw ng mama ko, parang sabi niya ay patigilin na muna ako sa aking pag-aaral. Mag-isa lang kasi ang mama ko na tinataguyod kaming tatlong magkakapatid. Wala na kasi ang papa ko na mayapa na po siya ilang taon na ang nakakaraan. Ma, kailangan ba talagang tumigil ako sa aking pag-aaral? Aya, intindihin mo naman ang mama. Hindi ko na talaga kaya. Meron na rin akong nararamdaman sa katawan ko. Kukunin ka ng tiyahin mo. Si Tia Lily mo, gagawin kang tindera sa tindahan niya. Ma, module lang naman ang pasok ko eh. So pwede kong gawin yun habang nagtatrabaho. Aya, hindi ka na makakapag-concentrate niyan. Baka parehong mawala sa'yo yung trabaho mo sa tindahan tapos bumagsak ka rin sa pag-aaral mo. Tsaka ka na lang bumalik sa pag-aaral kapag face-to-face classes na. Naintindihan ko naman ang mama ko. Alam ko kasi nung mga panahon na yon na mahirap humanap ng pera.
Mabuti na lang talaga at nag-offer ang tiyahin ko na pagtrabahuin ako sa kanyang tindahan. Habang kumakain kami nung araw na yun ay dumating nga ang tiyahin ko. Nag-uusap muna silang dalawa ni mama. Pero nabanggit bigla ng tiyahin ko na may kakilala raw siya na naghahanap ng isang kasambahay para sa Cebu. Gusto sana ng tiyahin ko na ang mama ko ang kanyang irerekomenda. Kaya lang ayaw pumayag ng mama ko. Ang sabi niya hindi niya raw maiwan-iwan ang mga kapatid ko na mga bata pa. Mas gusto raw niyang alagaan ng mga anak niya kesa sa iba. Kaya naman nag-volunteer kaagad ako. Gusto ko kasing makaalis noon sa lugar namin. Gusto kong makapunta ng Cebu. Ang sabi naman ng tita ko ay baka hindi raw ako po pwede kasi minor de edad pa lamang ako nung mga panahon na yun. Kaya lang nagpumilit ako. Sabi ko, kausapin niya muna yung agency. Pagkausap ng tita ko sa agency ay ang sabi nila pwede naman daw basta papayag yung mga gustong mag-hire. Kaya tinawagan na muna nila ito at ibinili na lang ng tita ko ang cellphone number ko sa kanila. Kinabukasan Mama Mia ay naalimpungatan ako sa gising ko kasi ang lakas-lakas ng tunog ng cellphone ko. Medyo ma-high blood sana ako noon kaya lang nung marinig ko kung sino ang tumawag at good news ito ay parang nagising ako bigla. Parang bigla akong nagkaroon ng energy kahit na hindi pa ako nagkakape nung umagang yon at hindi pa nga ako nakakapag-agahan. Tuwang-tuwa ako nung sabihin nila sa akin Mama Mia na silang bahala sa pamasahe ko. Pati na sa swab test ko, sa travel pass ko, pati na rin sa allowance ko sa pagbiyahe. The next day Mama Mia ay agad-agad po akong lumarga papuntang Cebu. Nung dumating na ang barko sa pier, Mama Mia, ay tuwang-tuwa ako. Pakiramdam ko, sa wakas nakaabot na rin ako sa ibang lugar. Sa wakas hindi na rin ako nakakulong sa napakaliit naming probinsya. Maliit lang kasi ang probinsya namin. Mama Mia, kahit na ang dami-daming mga surot na laging pinag-aagawa ng bag ko nung mga panahon na yon, ay hindi po talaga ako nawala sa mood. Walang sino man ang makakapag-alis ng magandang mood na nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Ma'am, san ka? Ako na niyang bag mo. Pag-aagawan ng mga porter dun sa pier. Ngiti-ngiti lang ako at sabi ko wag na kuya. Kahit na alam kong hindi nila ako nakikita at hindi nila nakikita ang mukha ko kasi nga nakamask ako, ay nakangiti pa rin akong sinagot sila. Hanggang sa makarating na ako sa may gate, may tumawag sa akin. Sinagot ko yon at tinanong niya kung nasaan na raw ako. Sabi ko nasa may gate na. Sabi niya antayin ko raw siya kasi parating na siya. Biglang may tumigil na sasakyan sa harapan ko at sinanong kung ako raw ba si Aya. Sumagot ako ng oo at pinasakay niya agad ako. Ako naman, Mama Mia, ay sumakay at nakita ko talaga sa mga mata niya na ang gwapo-gwapo niya. Kahit na hindi ko siya masyadong halata ang buong mukha niya kasi tulad ko ay nakamask din siya, alam ko na sa hugis pa lang ng mata niya ay gwapo siya. Nung pagkatungtong ko ng kotse ay bigla niya akong inabutan ng alkohol at ang sabi niya ay mag-disinfect daw ako. Baka raw may dala akong sakit. Doon ako biglang nairita. Napaka-arte naman ito. Pero nung umandar na kami at nakita ko na ang iba't ibang gusali sa Cebu ay talaga namang Mama Mia, tuwang-tuwa ang puso ko. Yun talaga ang gusto ko eh. Makapagtrabaho, makapag-ipon para makapag-travel kahit man lang sa loob ng Pilipinas. Hanggang sa pumasok ang sinasakyan namin sa isang magaharbong village dun sa Cebu. Nung tumigil ng sasakyan ay biglang kaming sinalubong ng isang babaeng nag-i-English pa. You must be Aya, right? Tanong niya. Mama Mia, kabang-kaba ko noon kasi English ang usapan. Baka dumugo ang ilong ko. Pilit kong pinapurmal ang mukha ko at syempre pati na rin ang reaksyon ko. Medyo galasgaw kasi akong magsalita at kumilos. Pero alam ko,
Sa unang tingin ko pa lang na yung babaeng yun ay ang amo ko. Kaya naman, pinilit ko Mama Mia na maging formal sa harapan niya. Yes ma'am, I'm Aya. Okay, how old are you na? 16 po. McCoy is right. Napakabata mo pa talaga. Pero okay lang yan. At least marami kang alam sa mga gawaing bahay. Hindi ka na ba nag-aaral? Hindi na po ma'am. Pinatigil po ako ng mama ko. Hindi na kasi niya kaya kaming buhayin na magkakapatid. Wala naman na kasi akong papa. Namatay na po. I'm sorry to hear that, Aya. Anyway, dahil ngayon bata ka pa, ayoko namang pumayag na hindi ka mag-aaral. Ako ang magpapaaral sa'yo. Payag ka ba? Bali, magiging working student ka dito sa akin. Seryoso ka, ma'am? Salamat talaga, ma'am. Salamat talaga. Halos naiiyak na ako noon sa pagpapasalamat. Buti na lang talaga at nag-volunteer ako na maging kasambahay dito. Kung hindi, ay hindi ako makakapag-aral. Okay, sige, pumasok ka na sa loob. May pagkain na doon. Tinawag niya ang isa nilang kasambahay para i-assist ako sa pupuntahan ko kung saan ako matutulog at kung saan ko ilalagay ang aking mga gamit. 3 na pala kaming mga kasambahay nung mga panahon na yon. Tapos iisa lang po ang kwarto namin. May 2 double deck na higaan doon. Pagkatapos noon ay pumunta na rin kami ng kusina. Sumunod sa akin ang amo kong babae. Ang sinabi niya sa akin, every Saturday and Sunday ay dun daw ako maa-assign sa kondo. Ewan ko kung sino ang may-ari ng kondong yun. Pagkalinggo, Mama Mia, ay pumunta na kami ni Ma'am sa kondo. Iba talagang mga mayayaman. Napakalaki na ng bahay na malamansyon, may kondo pa. Pagdating namin doon ay sumakay kami sa elevator at pumunta kami sa 10 palapag kung saan nandoon ang kondong lilinisan ko. Pagdating pa lang namin doon ay katakot-takot na sermon na ang ginawa ng amo kong babae. Ano ba tong kondo mo, Marco? Ikaw talaga kahit ang laki-laki mo na, ang tanda-tanda mo na, parang wala ka pa rin alam sa buhay. Hindi ka pa rin marunong maglinis kahit sa sarili mo. Mama Mia, ang Marco na ito ay ito pala yung lalaking sumundo sa akin. Kasi nung bumaba ako sa bahay, nung pagkarating ko ay agad ding pinaandar ng lalaking yon ang kotse at walang lingon-lingon at walang pasabi na umalis din siya. Ma, bakit andito ka na naman? Sabi ko naman sa'yo, di ba? I can handle everything here. Can handle mong mukha mo. Tignan mo nga ito. Mas malinis pa ata ang tirahan ng aso dito. Bumangon ka na dyan. Andito si Aya para linisan tong kondo mo. Ikaw talaga, napakabatugan mong bata. Naghaya ko sa kanya pero dead ma lang po siya sa akin. Napakayabang naman ng amo kong ito. Kung anong ibinait ng kanyang ina, ayun naman ang ikinayabang niya. Pero wala akong magagawa. Amo ko sila eh. Kaya andun ako, Mama Mia, para maglinis at magtrabaho. Kahit na sa tuwing nagtatrabaho ako at habang naglilinis ako ng kondo, ay hindi pa rin tumigil ang bunganga ng amo kong babae sa kakasermon ng anak niya. Sa klase pa lang ng pagkasermon ni Ma'am kay Marco ay alam ko nang napakabatugan at matigas ang ulo ng lalaking ito. Nang sandali pa ay binalikan ako ni Ma'am. Sinabi niya sa akin kung saan ako maglilinis, kung anong uunahin ko at kung anong dapat na ayos ng kondo bago ako umalis. Binigyan niya ako ng allowance every Saturday and Sunday, Mama Mia, kapag nandun ako sa kondo ng kaniyang anak. Ang sabi niya kasi ay hindi raw marunong magluto tong anak niya. At ayaw na ayaw daw na mag-amoy ng kung anong ulam ang loob ng kondo nito, kaya sa labas daw ito kumakain. Mama Mia, ang sabi ko naman sa sarili ko, okay,
hindi ako kakain dito at baka mas lalong magalit at mas lalong magmaldito sa akin itong amo kong lalaki. Nung makaalis na silang dalawa ay nagsimula na akong maglinis. Pagkatapos noon ay naging maaliwalas na ang paningin ko. Mabango na ang kondo. Malinis na rin at maayos na ang lahat ng mga gamit. Hindi katulad nung pagdating namin. Hanggang sa tinignan ko ang mga drawer niya, Mama Mia. Doon ko nakita na ang kalat-kalat nito, kaya tinupi ko muna ang mga damit doon, pati na ang mga brief at boxers niya. Nung una ay medyo nandidiri pa ako, pero kalaunan ay sinanay ko ang sarili ko dahil wala naman akong magagawa kasi trabaho ko yon. Matapos kong maglinis ay lumabas muna ako ng kondo. Humanap muna ako ng makakain kasi nagutom ako sa paglilinis ko doon. Mama Mia, tinignan ko muna sa baba kung nandun na ba ang sasakyan ng amo ko. Wala pa naman. Minemorize ko na po ang plate number ng kanyang sasakyan. Kaya umalis na muna ako sandali. Sumakay ako ng elevator at bumaba ako. Naghanap ako ng makakainan. Pagkatapos noon ay kumain ako. Hindi ko na namalayan ang oras dahil ine-enjoy ko ang mga tanawin sa paligid ko. Nung naraman ko na mag-iisang oras na pala ako doon ay umalis agad ako at bumalik na ng kondo ng amo ko. Pagdating ko ay nandun na po siya. San ka naman ang galing? Dyan lang po sa baba, may binili lang sir. Sa susunod, pwede bang magpaalam ka bago ka umalis? Bago ka lumakwatsa? Sa isip ko nun, Mama Mia, paano ba ako magpapaalam wala naman siya? Pero ayoko nang sumagot dahil ayoko nang humaba pa ang usapan. Sorry sir. Sige, dito ka ha. Huwag kang aalis. Bakit sir? San ka pupunta? Tanong ko. Gusto ko sanang itanong sa kanya na kararating lang niya tapos ngayon ay aalis na naman agad. It's none of your business. Kaya huwag kang makialam. Dito ka lang. Literal na maldito po ang amo kong lalaki. Pag alis niya, Mama Mia, ay wala na naman akong ibang magagawa kasi malinis na po ang kondo niya. Linis na linis ko na ang lahat ng yon. Kaya ang ginawa ko ay nagmasid-masid na lamang ako. Naisip ko noon, napakarami palang mga bagay na pwedeng nakawin dito. Pero hindi naman ako magnanakaw. Nakita kong napakaganda pala ng condo unit niya. Mapapansin mo, Mama Mia, na maganda ito, lalo na kapag nalilinisan. Kaya lang, sabi nga ng amo kong babae, napakabatugan siguro ni Marco. Hindi alam kung paano maglinis. Hanggang sa lumipas ang ilang oras. Mag-aalas 12 na noon at nagugutom na naman ako. Ewan ko ba, malakas talaga akong kumain, Mama Mia. Kaya naman tinignan ko at binuksan ko ang ref kung ano ang pwedeng makain dun. Bahala na siya. Wala naman siya dito eh. Pagkabukas ko ng ref, Mama Mia, nakita ko na may pwede namang lutuin. Kaya lang, medyo matigas pa yon. Hanggang sa nakita ko ang isang tinapay at may palaman din doon, kaya yun ang kinain ko. Ilang saglit pa ay napagod ako kaya humiga ako sa kama. Mama Mia, naisip ko noon, napakasarap naman ang kama ng boss ko. Pero siguro mas masarap kapag katabi ko siyang humihiga doon. Agad ko namang iniwaglit sa isip ko ang isiping yun. Ano bang nangyayari sa iyo, Aya? Nagkaka-crush ka ba sa maldito mong amo? Pero syempre, Mama Mia, naisip ko, wala din namang mangyayari sa feelings ko na yun. Kaya hinayaan ko na lang. While nakahiga ako ay binuksan ko ang cellphone ko hanggang sa nakatulog na ako. Siguro sa sobrang pagod sa paglilinis ko ng kaniyang kondo. Hindi ko na namalayan na gabi na pala, Mama Mia. Nagulat na lamang ako nung may marinig akong mga ingay sa may sala. Nandun pala ang amo kong lalaki at may mga kasama siya. Nahihiya akong lumabas.
Ang sabi ko, magbibihis na lamang ako para hindi masyadong nakakahiya itong aking suot. Buti na lang at meron akong dalang mga damit noon kasi ang sabi nga ng amo kong babae ay sa linggo pa ng gabi niya ako susunduin. Mama Mia, pagkalabas ko ay nagulat ako dahil pinagtinginan ako ng mga kasama ng amo ko. Pati na rin siya. Nag-excuse na lamang ako sa kanila at pumunta na ako ng kusina. Sabi niya magluto raw ako ng mani. Kaya yun ang ginawa ko. Sasama ka sa amin mamaya ha? Sasama? Bakit po? Pupunta tayo ng bar. Magbihis ka na. O okay na po tong damit ko. Pupunta ka ng bar na ganyan ang itsura mo? Sa tingin ko nga parang nakapanty ka lang eh. Mama Mia, nahiya ako. Nakapekpek short naman ako nung mga panahon na yon. Ano po bang mali kung naka-short? Short? Short ka dyan. Tignan mo nga oh. Pinagtitinginan ka ng mga kaibigan ko sa labas dahil dyan sa suot mo. Magbihis ka. Oh, okay sige po. Magpapalda na lamang ako, yung pangsimba. Mama Mia, gusto ko sanang pagaanin ang sitwasyon at ang atmosphere nung panahon na yon. Pero mas lalo atang nainis ang amo kong lalaki sa pagjo-joke ko ng ganon sa kanya. Mama Mia, nung lumabas ako ay formal na po ang itsura ko. Oh, bakit ka nagbihis? Tanong nung ibang mga kasamahan ni Sir Marco. Sino siya, Mark? Tanong nila. Mama Mia, yun po ang mga narinig ko habang nag-iinuman sila. Ako naman nung mga panahon na yon ay hindi mapakali. Akala ko ay sinabi niya lang ang mga bagay na yon para pagbihisin ako, pero totoo pala talaga na pinagtitinginan nila ako dahil sa suot ko. Nahiya tuloy ako nung mga panahon na yon. Kaya naman Mama Mia, pumasok na lang ako sa loob ng CR. Hindi na lang ako lumabas dahil nailabas ko naman na ang maning niluto ko. Ilang saglit pa ay biglang may kumatok sa loob ng CR. Nagpanik ako bigla. Anong gagawin ko? Wait lang po, may gumagamit pa. Ang tagal mo naman diyang matapos. Ano ba yung dinudumi mo? Pako? Tanong niya. Kasi po nakalimutan ko po yung tuwalya eh. Pwede po bang magpasuyo? Bakit hindi ka naman kasi nagtuwalya dyan? Ikaw talagang babae ka. Mama Mia, ang totoo niyan ay nabasa po kasi ang suot ko habang nasa loob ng CR ako nung panahon na yon. Hindi ko kasi namalaya na yung tubig pala ay sobra-sobra na sa may timba. Tapos dun pa ako malapit nakaupo. Kaya basang-basa ang pang-ibaba ko. Kaya hinubad ko yon. Kaya nagpanik ako nung may kumatok sa loob ng CR. Buti na lang talaga at may binigay siya na tuwalya sa akin. Nahihiya pa akong abutin yon, Mama Mia. Ang totoo niyan ay naisip ko nung mga panahon na yon na saka na ako lalabas ng CR kapag umalis na sila. Kaya lang, papaano ba ako makakalabas? Papaano ba ako makakaalis doon? Nandun pa sila. Nung pagkalabas ko, Mama Mia, ay agad kong nilagay sa washing machine yung mga damit ko. Pagkatapos ay nagbihis ako. Ilang saglit pa ay sinundan ako ng amo kong lalaki. Ilang taon ka na ba? 16, sir. 16? Napamura pa siya, Mama Mia. Ang sabi niya akala niya raw ay 20 na ako. Hindi pa po, sir. 16 pa po ako. Bakit ka pinayagan ng parents mo na magtrabaho? At tagasan ka ba? Pinayagan ako, sir, dahil sa hirap ng buhay namin. Taga Mindanao po ako. I see. Tapos, paano yung pag-aaral mo?
Sabi ni Ma'am Belen, papag-aralin niya raw ako. It's good to hear that. Salamat po. Don't call me sir. Hindi ako guro at hindi rin ako ang amo mo. Just call me Marco. Okay, Marco. Pagkatapos noon ay umalis na siya, Mama Mia. Akala ko ay matutulog na siya. Ako naman ay naiwan para maghugas ng mga plato at mga pinag-inuman nila. Kasi umalis na rin nung mga panahon na yon ang kanyang mga kainuman. Pagkatapos kong maghugas ay nanood muna ako ng palabas sa TV. Bigla siyang lumabas. Anong pinapanood mo? Ewan ko kung ano to. Tignan mo, makikita mo yung title. Mama Mia, tinignan ko naman, pero kahit alam ko naman kung ano ang title nung palabas na yon, kaya lang hindi ko na lang siya sinagot. Hahanap na lang ako ng iba. Sabi ko. Bakit? Basta. Alam ko na ang palabas na yon, Mama Mia. Alam ko na yung palabas na yon ay meron pong mga rated SPG na content. Kinuha ko yung remote, Mama Mia. Tapos tumatawa siya. Huwag mo nang ilipat. Yan na lang ang papanoorin natin. Po? Papanoorin natin? Oo, manonood din ako. Ikaw na lang po at matutulog na ako. Ang aga-aga pa, 11 PM pa lang. Samahan mo muna akong manood. Hindi naman po ako pwede sa mga palabas na ganyan eh. Sabi ko, kahit na ang totoo ay nakita ko ng palabas na yon. Bakit? Hindi lang naman yan po pwede sa 15 years old pa babae. Sabi nga dyan rated 15. So pwede kanyan yan. Ewan ko eh, hindi ko alam. Mama Mia, nung naupo ako ay binigyan niya ako ng beer. Sabi ko hindi ako umiinom. Sabi niya konti lang daw. Wala akong choice kundi kumuha ako ng 2 beer. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay tumingin o nanood na rin ako sa palabas na pinapanood niya. Umiinom ka ba? Po. Konti lang. Mga kaibigan ko yung kasama ko. Mama Mia, ang part ng palabas na yon nung nag-uusap kaming dalawa ay yung may mga rated SPG na. Ang totoo niyan ay pinagpapawisan talaga ako kahit hindi naman mainit dun sa kondo. Ewan ko ba pero nakaramdam ako ng init. Siguro nga dahil sa tinungga ko na rin yung laman ng beer, yung laman ng bote ng beer. Pakiramdam ko nung mga panahon na yon ay kinakabahan ako. Parang may mangyayaring kung ano na hindi ko alam. Pero Mama Mia, nagulat na lamang ako nung biglang humilik ang amo kong lalaki. Nakatulog na pala siya. Ako naman itong si tanga, kabang-kaba at baka ano ang gawin niya sa akin. Pero natutulog lang pala. Kaya pumasok ako ng kwarto at kinuha ko siya ng kumot at ikinumot ko yun sa katawan niya. Hindi naman po pwedeng buhatin ko siya papunta sa kwarto niya kasi hindi ko naman siya kayang buhatin. Pagkatapos kong gawin yon ay pinatay ko na ang TV. Then pinatay ko na rin ang mga ilaw at pumunta na rin ako sa isa pang kwarto kung saan ako makakatulog. Kinabukasan ay 7:00 na akong nagising, Mama Mia. Paglabas ko sa may sala ay wala na siya sa may sofa kung saan siya natutulog. Mamarco, tawag ko sa kanya. Pero hindi naman siya sumagot. Kumuha ako ng tubig sa ref. Nang biglang nag-ring ang cellphone ko. Aya, pwede bang mag-grocery ka? Iti-text ko sa iyo yung mga bibilhin mo. Paano ako mag-grocery? Wala naman akong pera. May nilagay akong 3,000 dyan sa may bedside table ko sa kwarto. Kunin mo na lang. Okay. Mama Mia, nagluto ako ng itlog pagkatapos ay kumain, naghugas ng pinggan at naglinis sa loob ng kondo.
Nilinis ko talaga yon bago ako umalis at pumunta ng isang mall para mag-grocery. Hindi ko naman alam nung una kung saan ako mag-grocery. Pero Mama Mia, tinanong ko yung guard para malaman ko kung ano o saang direksyon o ano ang sasakyan kong jeep para makapag-grocery at makauwi dito. Nung nasa grocery ako ay biglang nag-text sa akin si Marco kung nasaan ako. Sabi ko nasa SM. Sabi niya, antayin ko raw siya sa may exit at pupuntahan niya ako. Mama Mia! Nagulat siya nung makita niya kung marami ang mga binili ko. Oh, marami yan ah. Ito kaya yung tinext mo. Bakit nga ba ang dami-dami ng pinabibili mo? May bisita ako dyan. Mamaya. Kaya gusto ko formal ang kasuotan mo ha. Huwag yung nag-short ka ng ganun. Ano ba talagang problema mo sa suot ko? Alam mo, pwede ba sumunod ka na lang? Huwag ka nang magsalita. Pagdating namin sa condo ay agad na akong nag-arrange ng mga pinamili ko. Ilang saglit pa Mama Mia, sabi ni Marco, ay wag ko na raw ilagay sa loob ng ref yung baboy na bitbit namin dahil kailangan na raw yung ma-marinate. Kasi kailangan nilang mag-ihaw at yun ang request ng mga bisita niya. Naisip ko noon, hindi naman pala walang kwentang lalaking ito. Magaling palang magluto, marunong mag-marinate. Akala ko nung una ang gusto lang niyang gawin sa buhay ay uminom, tumambay, matulog, maglakwat siya. Pero pwede naman pala siyang husband material. Nanginig ako sa naiisip kong ganon. Bakit ko naiisip na pwede siyang pang husband material? Sino pala yung mga bisitang darating at bakit ang dami-daming putahe mong hinihanda? Mga batchmates ko ng college. So may mga babae din ano? Oo, meron. Tapos umiinom din sila. Pwede ba, Aya? Huwag ka nang maraming tanong. Tulungan mo na lang ako sa paghanda. Ay nako. Gusto ko lang naman talagang makipag-usap sa kanya pero ang gusto niya ay magtrabaho at magluto ng tahimik. Nung matapos kami ay sakto naman na dumating ang ilan sa mga kaibigan niya. Hindi ko alam na meron ka palang kasama dito, Mark. Sabi nung isang babae na may pahag-hag pa talaga kay Marco mula sa kanyang likuran. Hindi ka naman nagtanong I see. Magkaano-ano kayong dalawa? Helper ni Mama, dito lang siya inassign. Akala ko kung ano na. Mama Mia, gustong-gusto ko sanang sabihin sa babaeng yon na ako ang asawa ni Marco. Kaya lang, wala naman akong karapatan. Ni hindi nga ako gusto ng lalaking ito. Ang totoo niyan ay naiinis ako sa babaeng yon. Ang puti-puti ng mukha, ang kapal-kapal ng makeup. Inutusan ako ni Marco na maghiwa ng mga kalamansi para sa kanilang sausawan. Habang hinihiwa ko ang kalamansi, Mama Mia, naiisip ko bakit kaya hindi yung puting-puting mukha ng babaeng yon ang hiwain ko. Natawa ako na naiinis sa mga naiisip kong bagay. Pagkatapos kong maghiwa at pagkatapos kong linisin ang mga ginamit ni Marco, ay pumunta na ako ng kwarto ko at doon ay nagbihis. Nag-miniskirt lang ako nung mga panahon na yon at nakafit din ako na blouse. Mama Mia, ewan ko ba pero nakaramdam ako na gusto kong makipagkompetensya dun sa babaeng kasama ni Marco. Tignan ko lang kung anong mukhang maihaharap nung malanding babaeng yon kapag nakita na niya ang suot ko. Oo, naiinis ako sa kanya. Kaya ang gusto ko ipakita sa kanya na may dapat siyang pagselosan dahil kami lang dalawa ni Marco ang naiiwan sa kondo. Tapos ganito kaganda pang babae ang kasama nito. Hindi naman po sa pagmamayabang, Mama Mia, pero may angkin naman po akong kagandahan. Yung ama ko kasi ay meron pong lahi mula sa kanyang lola. At swerte naman ako na naman ako yon sa aming tatlong magkakapatid. Maputi po ang kutis ko.
Hindi naman ako katangkaran pero saktong-sakto naman ang hulma ng aking katawan. Yun ay alam ko, Mama Mia. Kaya nga siguro nagagalit si Marco nung nakapekpek shorts lamang ako dahil kitang-kita sa suot kong yun ang hugis at kinis ng hita ko. Kaya kahit sinabihan ako ni Marco na pumormal ng isusuot ay hindi ko gagawin yon, lalo pat nandun yung babaeng malanding yon. Paglabas ko, Mama Mia, ay pumunta agad ako sa kusina. Nakita ko agad ang mga mata ni Marco na nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung ano ba ang nasa isip niya. Pero pakiramdam ko nung mga panahon na yun ay parang gustong-gusto na niya akong kainin. Tapos, yung malanding babae naman na yun ay inis na inis nung makita niya ako. Agad niyang hinila si Marco papunta sa may sala. Mama Mia, hindi nagpahila si Marco. Sabi niya susunod na lang siya. Pagkatapos ay nilapitan ako nito. Di ba sabi ko sa'yo kanina, hindi ganyan ang mga isusuot mo? Wala na akong ibang susuotin. Yan talaga ang susuotin mo? Bakit? Kailangan ba talaga? Na pati susuotin ko, kailangan ikaw ang masunod? Amo lang po kita, pagsisilbihan lang po kita, pero hindi ka po dapat nasusunod sa mga isusuot ko. Tapos, bakit ako ang pinagdidiskitahan mo? Yang babae mo, yang girlfriend mo, na parang nginudngod sa harina yung mukha, yan dapat ang pagsabihan mo. Mas maiksi pa nga yung suot niya kaysa sa suot ko eh. For sure, Mama Mia. Nilakasan ko talaga ang boses ko nung mga panahon na yon dahil alam kong nakikinig sa amin ng palihim yung babaeng mukhang harina na yon. What's wrong, Marco? Okay naman yung suot niya eh. Sabi nung isang lalaking kaibigan ni Marco. Mama Mia, walang nagawa si Marco kundi ang magmura na lang. Pagkatapos ay pinuntahan na niya yung babaeng mukhang harina dun sa may sala. Nanood sila ng palabas samantalang ako ay naglilinis dun sa may kusina. Habang nandun ako, Mama Mia, ay lumapit sa akin ang isang lalaking sa tingin ko ay kaibigan din ni Marco. Andyan ba si Marco? Oo, nasa may sala. Ah, ganun ba? Sir, ako na lang po dyan. Punta ka na lang po doon at makisalo ka sa kanila. Ako na lang po maglilinis dito. Ano ka ba naman? Nakakahiya naman sa'yo. Ang dami-dami namin walang tumutulong sa'yo. Okay lang yun, sir. Trabaho ko naman to eh. Sige na po, pamimilit ko sa kanya. Pagkatapos ng trabaho ko ay pumasok ako sa kwarto. Kasi alam ko naman, Mama Mia, hindi naman po ako invited at hindi naman po ako kasali dun sa get-together na yon. Nagbasa na lang ako ng mga libro since pinahiram niya ako ng mga aklat. While nagbabasa ako, Mama Mia, ay biglang pumasok si Marco sa kwarto ko. Kain na. Hindi ko na siya pinapansin. Kaya kumain ka na. Anong hindi pinapansin? Aya, sabi ko kumain ka na. Oo nga, kakain ako maya-maya. Pwede bang huwag mo akong guluhin? Nagbabasa ako eh. Pagkasabi ko nun, Mama Mia, ay lumabas na siya. Naisip ko, ano kayang sinabi niya na hindi na niya pinapansin? Yung babaeng mukhang harina na yon? Paglabas niya, Mama Mia, ay bigla akong nakaramdam ng gutom. Almost 2 hours na kasi ako noon na nagbabasa ng iba't ibang mga libro. Paglabas ko ay nandun pa rin sila sa may sala. Kumakanta at nagvi-videoke. Ako naman ay deadma lang at hindi ko man lang sila nilingon-lingon. Dumiretso ako ng kusina. Pagdating ko roon ay kumuha agad ako ng kanin. Mama Mia, bigla na lang sinabi ni Marco na may itinabi na raw siyang ulam para sa akin. Pero hindi ko siya pinansin. Kaya tumayo siya at pinuntahan niya ako sa may kusina. Binigay niya sa akin ang ulam na sinasabi niya. Eto ulam. Baka akalain ng mama ko na pinapahirapan kita dito. Thank you. Pina-cold pa ang pagkasabi ko nun.
Pagkatapos noon ay lumabas na sila at doon ay nag-inom. Ang ingay-ingay nila. Naramdaman ko na ang saya-saya nila. Hanggang sa masitat sila nung may-ari nung kabilang kondo. Nagtawa ako nung kinatok sila, Mama Mia. Buti nga sa inyo. Buti nga talaga. Mama Mia, napapansin ko na habang kumakain ako noon ay palingalinga sa akin yung babaeng mukhang harina na yon. Kapag talaga ako inaway nito, wala akong pakialam kundi papatulan ko talaga to. Hanggang sa pinauwi na silang lahat ni Marco. Pagkatapos mong kumain, pwede bang linisan mo tong mga ginamit namin? Sabi nung babae bago siya lumabas. Mama Mia, gustong gusto ko talaga siyang sabunutan. Hindi nga ako ginaganon-ganon ni Marco, siya pa kaya na hindi ko amo? Hindi ko siya pinansin. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko talaga gagawin ang mga inutos niya. Ano ba? Nakikinig ka ba o hindi? Hindi ko pa rin siya pinansin. Ang naisip ko noon, gusto kong awayin niya ako para mapatulan ko man lang siya kahit konti. Para mailabas ko man lang ang inis na nararamdaman ko. Pagkatapos kong kumain ay naghugas na ako. Tapos pinunasan ko ang mesa at pumunta na ako dun sa inutos sa akin ng babaeng mukhang harina na yon. Tinanggal ko ang mga bote ng kanilang mga pinag-inuman. Nilinis ko yon, Mama Mia. Doon ko napansin na hindi pa pala umaalis yung babaeng mukhang harina na yon at para panglinta kung makakapit kay Marco. Nandun pa rin pala ang iba niyang mga kaibigan pero yung iba ay tulog na dahil sa sobrang kalasingan. Nagsiselos ako nung mga panahon na yon, Mama Mia. Nagsiselos ako pero wala naman akong magagawa. Ewan ko kung bakit ako nagsiselos. Wala naman kami ni Marco. At isa pa, kakamit ko pa lang sa kanya. Bakit ganito agad ang nararamdaman ko? Mama Mia, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hanggang sa umuwi na lang ako dun sa bahay ng amo kong si Ma'am Belen. Tapos na kasi ang linggo. Tapos na ang araw ko doon sa kondo ni Marco. Pinakuha ako ni Ma'am Belen sa kanilang driver. Tapos ay nagpaalam ako sa kanya na kung pwede ay mag-enroll muna ako sa paaralan. Pumayag naman agad siya, Mama Mia. Hanggang sa dumating ang araw na nagkaroon ng family dinner sa bahay ng amo ko. Kaming dalawa ng kasama kong kasambahay ang nagluto dahil siya naman talaga ang nakatoka sa pagluluto dun sa bahay ng amo ko. Nandun din ang driver nila na itago na lang natin sa pangalang Glenn. For sure, Mama Mia, alam kong darating maya-maya lamang si Marco. 5 po ang anak ni Ma'am Belen. May 2 babae at 3 lalaki. Pang-4 sa magkakapatid si Marco. Tapos meron pa siyang kapatid na nakababata na itago natin sa pangalang Ella. Yung kanila namang panganay ay si Kuya Aaron. Nakilala ko na sila dahil pinakilala sila sa akin ng kasama kong kasambahay base na rin sa mga pictures. Nung kinahapunan na ay dumating na lahat ng anak ni Ma'am Belen. Dumating na rin ang mga apo niya kay Kuya Aaron. 4 ang kaniyang apo kay Kuya Aaron at 2 naman ang apo niya dun sa sumunod kay Kuya Aaron na si Kuya Pao. Wala pang anak ang isa pang kuya na si Kuya Matt. Wala ding anak yung ate nilang si Shane at pati si Marco at si Ella. Mama Mia, sa kanilang lahat, si Marco po ang pinakamatagal dumating. Hindi pa kasi siya nakapag-out sa kaniyang trabaho. Siya na lang ang inaantay nung mga panahon na yon. Ang totoo niyan ay nagugutom na rin ako pero dahil nga mga kasambahay kami ay hindi pwedeng nauuna kaming kumain sa aming mga amo. Hanggang sa dumating na nga si Sir Marco, ang amo kong lalaki.
Pagdating niya ay agad na sumalubong sa kanyang mga pamangkin. Kitang-kita sa closeness niya sa mga pamangkin niya kung gaano siya kahilig sa mga bata. Naisip ko, Mama Mia, na kapag siya ay nagkaroon na ng sarili niyang mga anak, siguro ay alagang-alaga niya. Siguro ay mahal na mahal niya. Agad niyang kinarga ang dalawa niyang mga pamangkin na mga bata pa. Agad niyang hinalik-halikan ng mga ito. While nakikipaglaro siya sa mga bata, Mama Mia, ay bigla na lang nagsalita si Angelo, isa sa mga anak ng kuya niya. Uncle, where's Ate Nika? Pagkadinig ko nung tanong niya yun, Mama Mia, ay bigla akong kinabahan. Pagkatapos ay biglang nawala ang ngiti sa mga mukha ko. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung sino si Nika pero bigla akong na-curious kung sino ba talaga siya. Siguro girlfriend ni Marco. Hanggang sa magsalita din ang isa sa mga kuya niya. Oo nga, Marco. Hindi ko na kayo nakikita ni Nika together. Sino ba talaga ang Nikang to? Bakit kilala siya ng buong angkan ni Marco? Yun ba yung babaeng mukhang harina? Siguro siya yun. Pero hindi naman ako sure. Pwede bang wag na natin pag-usapan yan? Sabi ni Marco na halatang hindi gusto ang pinag-uusapan nila. Nakaramdam ako na parang may something, Mama Mia, kung bakit ayaw niyang pag-usapan ang Nika na yon. Siguro nag-away silang dalawa. Ilang sandali pa ay kumain na sila. Ako naman ay bumalik na ng kusina para kumain na rin kasama ng mga kasamahan ko. Pagdating ko sa kusina ay kumakain na pala sila. Sayang-saya sila habang nagkukwentuhan. Meron kasi kaming kasama na kasambahay na napakatabil ng dila at syempre, Mama Mia, nakakatawa din kung magsalita. Mahilig siyang magpatawa kaya tuwang-tuwa naman ang lahat. Ako naman, Mama Mia, kahit nakikitawa ay hindi pa rin maalis-alis sa isip ko ang pangalang narinig ko kanina lamang. Nika. Sino nga ba talaga si Nika? Hanggang sa hindi ko na napigilan ng sarili kong magtanong. Tinanong ko ang mga kasamahan kong kasambahay dahil alam ko na ang tagal na nila dun sa bahay ng amo kong babae. At alam ko na posibleng nakita na nila kung sino si Nika. Ate Che, sino po pala si Nika? Ex ni Sir. Bakit nagtatanong ka? Ikaw mukhang iba na yan, Aya. Bakit parang curious ka? Tinawanan nila akong lahat. Huy, hindi naman. Pag nagtanong ba, curious agad? Siya lang kasi ang mga nababanggit na hindi ko kilala eh. Alam mo, kumusta nga pala dun sa kondo ni Sir? Hindi ka ba pagod doon? Alam ko kasi makalat sa mga gamit si Sir eh. Tapos kapag nawala mo yung gamit o hindi niya alam kung saan nailagay, ikaw talaga pagbibintangan. Ako nga eh. Unang beses ko palang napunta doon, naku, surrender agad ako. Ayoko talaga doon. Mabuti pa dito. Malinis na, konti na lang ang trabaho mo. Well, sa bagay, bata ka pa naman kaya kayang-kaya pa ng energy mo yung kalat dun sa kondo ni Sir. Okay naman ate, kaya naman. Mabuti na lang at kaya. Nagmamadali akong kumain noon, Mama Mia, dahil tinutukso-tukso na ako ng iba kong mga kasamahan dahil nga masyado raw akong curious tungkol sa buhay ni Sir Marco. Kaya pala ayaw na pag-usapan ni Marco yung Nika dahil ex niya pala ito. Well, hindi na ako ma-hurt kasi ex naman na. Ex is ex. Past is past, ika nga. Pagkatapos kong kumain ay dumiretso agad ako kung saan kumain ang buong mag-anak. Kasi baka tapos na sila. Kailangan ko nang maglinis kapag tapos na silang kumain. Pagdating ko ay tapos na nga silang kumain pero nandun pa rin sila sa may mesa. Nag-uusap-usap, nagka-catch up ng buhay sa isa't isa. Hanggang sa hindi ko na malayan, Mama Mia, na bigla na lang akong tinitigan ni Marco.
Iniwas ko ang mga mata ko sa kanya dahil ayokong magkatitigan kaming dalawa. Hindi ako komportable sa mga titig niya. While kinukuha ko yung mga platong pinagkainan nila, ay biglang nag-open up si Ma'am Belen tungkol sa pag-aaral ko. Aya, pupunta tayo dun sa paaralan mo ha, tapos tatapusin mo na yung enrollment mo. Ang sabi sa akin ni Glenn nung ibang araw, hindi raw yun natapos dahil nagmamadali kang bumalik dito sa bahay. May enrollment ba ngayon, Mami? Tanong ng isang kapatid ni Marco. Meron kasi nagtanong ako dun sa tita mo, pwede naman mag-enroll kahit ganitong mga panahon na. Ako naman, Mama Mia, ay tumango sa mga sinabi ni Ma'am Belen. Nung malapit na ako sa kinauupuan ni Marco para kunin ko sana ang platong kanyang pinagkainan, ay bigla na lang akong kinabahan na hindi ko malaman kung bakit. Basta yun lang talaga ang naramdaman ko, Mama Mia. Pagkatapos ay nagalit talaga ako nung kukunin ko na sana ang plato niya, ay bigla siyang kumuha ng dessert at nilagay yun sa ibabaw ng kanyang plato. Kaya naman umalis na lang ako at pumunta na lang ng kusina para maghugas. Pakanta-kanta pa ako habang naghuhugas para naman hindi ako mabulyo at para naman maging magana ako sa paghuhugas ko. Nang bigla na lang may lumitaw na tao sa likuran ko. Walang iba kundi si Marco, Mama Mia. Tapos bigla niya akong sinabihan na ang sakit-sakit daw sa tenga nung boses ko. Napakasintonado ko daw. Alam ko namang binibiro niya lang ako dahil alam ko naman na kahit hindi masyadong kagandahan ang boses ko ay hindi naman ako sintonado. Pagkasabi niya noon ay bigla niyang nilagay ang pinagkainan niya dun sa may lababo. Kumuha din siya ng tubig. By the way, nakalimutan mo yata yung panty mo sa loob ng CR ng kondo ko. Mama Mia, dun ako biglang napahiya. Buti na lang talaga at hindi na masabuan yung platong hinahawakan ko dahil kapag nagkataon, alam kong mahuhulog yun at mababasag. Nagulat kasi ako at bigla kong naalala na meron pala akong panting sinampay doon sa kanyang banyo. Nakalimutan ko pala yung kunin. Hindi ako nakapagsalita sa sobrang kaba at pagkapahiya na nararamdaman ko. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako manyak. Nilabhan ko na lang kasi tingin ko hindi mo masyadong nalabhan ng maayos yun eh. Alam kong niloloko-loko niya lang ako, Mama Mia. Kasi nung hindi pa rin ako nag-react at naramdaman kong ang init-init na ng mukha ko ay bigla siyang natawa. Pagkatapos ay lumabas na siya ng kusina. Ako naman ay biglang sinampal ko ang sarili ko. Napakatanga mo talagang babae ka. Bakit sa dinami-dami ng pwede mong maiwan dun sa kondo, panty mo pa talaga? Kinabukasan, Mama Mia, ay pumunta na kami sa school. Everything was okay. Dahil nga siguro sa influence ng pamilya ni Marco ay nakipag-enroll ako kahit na nasa kasagsagan na noon ng klase. Kahit tapos na ang enrollment. Si Marco ang driver namin nung mga panahon na yon. Nasa front seat naman si Ma'am Belen at ako ay nasa back seat. Si Mama ay sabi niya magpapadrop lang daw siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Tapos, nakiusap na lang siya at nakisuyo kay Marco na ihatid na lang din ako sa bahay pa uwi. Pero yung walang hiyang lalaking yun, Mama Mia, imbis na sa bahay ako ihatid ay bigla na lang niya akong dineretso dun sa kanyang kondo. Uy, bakit tayo nandito? Hindi ko pa schedule dito eh. Marami pa akong gagawin dun sa bahay. Tutulungan ko pa yung mga kasamahan ko dun. Pwede ba wag kang masyadong maingay? Tabil-tabil ng dila mo eh. Lumabas ka na lang dyan. Ano ba? Paglilinisin mo ba ako dito? Ilang araw pa lang ako na naglinis dito tapos marumi na naman? Ikaw talaga, napakaburara mo. Mama Mia! Sumunod na lang ako dahil hindi na siya sumagot sa mga pinagsasasabi ko. Nung makapasok na kami, sa loob ng kanyang
kondo, Mama Mia, ay nagulat na lang ako nung makita ko yon na ang dami-daming bote sa sala. Siguro nakipag-inuman na naman ang lalaking to. Nung bigla na lang siyang lumapit at bumulong sa tenga ko mula sa likuran. Na surprise! Mama Mia, hinilabutan ako nung maramdaman ko ang hininga niya sa may tenga ko. Hindi ko alam pero parang may bulta-bultahing kuryente na tumakbo mula sa aking mga daliri sa paa papunta sa aking ulo. Pagkatapos ay bigla na lang siyang tumawa. Sige na, bilisan mo na ang paglilinis. Nagagalit talaga ako nung mga panahon na yon. Hindi na ako nagsalita pa. Agad ko nang pinulot ang mga bote tapos siya naman ay pumasok sa kwarto nang hindi man lang ito sinasarado. Agad siyang humiga sa kanyang higaan. Samantalang ako ay eto, naglilinis na naman ng mga pinag-inuman nila. Hanggang sa lumipas ang mga sandali at nalinis ko na rin sa wakas. Naisip ko, sure ko kinabukasan, marumi na naman ito. Kasi ganito talaga tong lalaking to eh. Pagkatapos kong maglinis ay ginising ko agad siya kasi tapos na ako at gusto ko nang bumalik dun sa bahay. Gumising naman siya, Mama Mia. Ewan ko ba pero gwapong-gwapo ako sa mukha niya na bagong gising. Parang gusto kong yakapin at paghahalikan ng kanyang mukha. Ano kayang pakiramdam kapag nagigising ka sa araw-araw na ang mukhang ito ang una mong nakikita at natutulog ka gabi-gabi na ang mukha ring ito ang huli mong nakikita bago patayin ang ilaw? Ewan ko. Bumangon siya, Mama Mia. Paglabas namin ng kondo niya ay bigla siyang nagsabi na pupunta daw muna kami sandali sa may SM dahil meron raw kaming bibilhin. Galit na ako nung mga panahon na yun dahil marami pa akong gustong gawin. Gusto ko pang tulungan ang mga kasamahan ko at baka isipin nila na nag-aabuso na ako sa kabaitan nila dahil sila na ang gumagawa ng mga trabaho ko. Tapos, kailangan ko pang ayusin ang mga gamit ko sa pag-aaral. Ano bang gagawin natin doon? Magagabi na, no? Gusto ko nang umuwi. Pwede ba? Huwag ka nang reklamo ng reklamo dyan. Sumama ka na lang. Hindi na lang ako nagsalita. Kasi baka pababain niya ako bigla sa sasakyan niya at pag-commutein pa niya ako pabalik dun sa village, hindi ko naman masyadong alam yung lugar na yon. Pagdating namin sa may SM, Mama Mia, ay bigla kaming pumunta sa mga school supplies. Nagulat ako kung bakit kami nandun. Nung bigla niyang sinabi na mamili na raw ako sa mga kakailanganin ko para sa eskwela. Tuwang-tuwa naman ako, Mama Mia, nung marinig ko yon. Sa buong buhay ko ay hindi pa po ako nakaranas na mamili para sa pasukan. Kasi sa tindahan lang naman kami noon bumibili ng 1 o 2 pirasong notebook at 1 o 2 pirasong ballpen. Yun lang naman ang gamit ko noon at never ko pang na-experience ang mag-shopping para sa mga gamit sa eskwela. We, totoo? Totoo ba? Ikaw ang magbabayad? Wala akong pera eh. Bakit ayaw mo? Sige, umuwi na lang tayo. Bigla akong natawa at hinawakan siya sa kanyang braso at sinabi kong thank you. Noong na-realize ko na nakakapit pala ako sa braso niya, ay bigla ko yung nabitawan at tumalikod at pumunta na dun sa mga section kung saan ako bibili ng mga notebooks. Dali-dali akong namili, Mama Mia, yung mga importante para sa eskwela ko. Baka kasi mag-iba yung ihip ng hangin at maiba yung isip niya. Tuwang-tuwa ako habang ginagawa ko yon. Siya naman ay sunod lang sa akin. Pagkatapos noon ay binilhan pa niya ako ng mga masusuot kong sapatos at sandals. Kahit na kalimitan noon sa klase ko, Mama Mia, ay pwede namang gawin online. Tuwang-tuwa ako dahil first time ko pong naranasan ng ganon na ipinamili ako. First time ko pong magkaroon ng bagong gamit. Kahit pala medyo may pagkamaldito itong amo ko, ay meron pala din itong
pusong mamon kung tutuusin. Naisip ko noon, Mama Mia, mabait din naman pala siya. Akala ko lang pala ay hindi. Dahil akala ko lang pala na hindi siya mapagkakatiwalaan. Pero napakabait pala talaga niya. Mabait na ewan ko ba. Mama Mia, matapos naming mamili, ay pumunta na kami ng counter at nagbayad siya. Pero bago ang mangyari yon, ay niloloko-loko pa niya ako na ako raw ang magbabayad. Muntik pa akong mapamura nung sinabi niyang, "O, nasaan ang pera mo? Magbayad ka na." Nung nakauwi na kami ng bahay ay excited ako para i-arrange yung mga gamit na pinamili namin. Pagdating ko, Mama Mia, ay tuwang-tuwa talaga ako. Napakasarap pala sa pakiramdam na may bago kang bag, na may bago kang gamit, parang mas lalo kang ginaganahang mag-aral. Kahit nga uniform, Mama Mia, ay first time kong magkaroon ng bagong uniform. Kasi kahit naman panganay ako sa mga magkakapatid naming tatlo, ay hindi pa rin naman mga bago ang gamit ko. Mga pinaglumaan ng pinsan ko, di kaya naman mga pinaglumaan ng mga kapitbahay namin yung uniform ko. Minsan pati na rin sapatos. Ginuglo o nirarugby ko na lang yun para naman magdikit. Mama Mia, masarap pala sa pakiramdam na meron kang mga bagay na dati ay hindi mo nararanasan. Kasi binilhan din pala ako ng kuya ni Marco ng bagong bag. Tapos binilhan din ako ni Ma'am Belen ng mga bagong uniform. Tuwang-tuwa ako. Pakiramdam ko ay mahal na mahal ako ng pamilya nila. Pagkatapos kong maghugas ng mga pinagkainan ay humiga na ako para matulog. Naisip ko, Mama Mia, na hindi pa pala ako nakapagpasalamat kay Marco. Buti na lang at naisip kong nasa phone ko pa pala yung kanyang cellphone number nung nag-text siya sa akin at tinawagan niya ako nung sinundo niya ako sa pier at nung tinext niya ako nung umalis ako sa kondo niya. "Hi sir, salamat talaga ha. Maraming salamat," sabi ko. "Bayad ko yan sa paglilinis mo kanina sa kondo. Hindi naman yun kasali sa schedule mo, 'di ba? Kaya bayad ko yan doon." Mama Mia, hindi na ako nag-reply. Nawala ang gana kong mag-reply dahil sa sinabi niya. Akala ko pa naman ay binilhan niya ako dahil gusto niya akong bilhan. Yun pala, bayad pala yun sa paglilinis ko sa kondo niya. Well, okay na rin yun, at least may bayad. Hindi na ako nag-reply at natulog na lang ako. Kinabukasan ay maagang-maaga ako na nagising para maglinis muna. Pagkatapos, ang sabi ni Ma'am Belen ay sasamahan ko raw siya na mag-grocery kaming dalawa kasi may family gathering daw sila mamaya. Kaya naman nung matapos akong maglinis, magwalis sa labas, mag-mop ng sahig, magpunas ng mga glass window, kasi yun naman talaga ang daily routine ko basta nandun ako sa bahay ni na Ma'am Belen, ay pinaghandaan niya ako para mag-grocery kami. Doon po sa kondo ni Sir, Mama Mia, ay napaka dumi talaga. Always na marumi kahit kakalinis mo palang kahapon. Bukod sa marumi ay napakagulo pa ng mga gamit. Pakiramdam ko katulad din ni Sir Marco yung kanyang mga kaibigan na parang walang pakialam kung manggulo ng gamit dahil meron namang laging sumusunod para maglinis nito. Ganun siguro talaga kapag mayayaman at mga gwapo. Laging nakukuha ang gusto nila. Mama Mia, sabi ni Ma'am Belen ay hindi na muna kami aalis kaya ang sabi niya pwede raw muna akong gumawa ng iba pang mga gawaing bahay. At dahil nga nakonsensya naman ako kahapon kasi hindi ako nakatulong sa mga kasamahan ko ay naglinis na muna ako ng CR. While naglilinis ako ng CR ay biglang may tumawag sa telepono. Ako ang pinakamalapit doon at walang ibang tao sa sala kaya lumabas ako at sinagot ko ang telepono. Tapos si Marco pala yung tumatawag. Pa-telepono pa pwede naman siyang tumawag sa cellphone kung sino ang kailangan niya. "Hello sir? Nasaan si Mama?"
Nasa kwarto niya po. Sandali lang po at pupuntahan ko. Tsaka na lang. By the way, anong oras ba ang lakad niyo mamaya? Sabi niya po baka mga alauna raw siguro. Sabihan mo si mama na hindi na ako makakarating kasi may meeting ako. Meetings with the barkada? Nasabi ko ng mahinang mahina. Ano yun, Aya? Ano yung sinabi mo? Wala sir. Sige po, sasabihan ko na lang si ma'am. Okay, sige, salamat. Sinabihan ko si Ma'am Belen, kaya naman yung driver na lang ang nag-drive sa amin papuntang SM. Nung nandun na kami ay nag-grocery muna kami, Mama Mia. Tinulungan ko si Ma'am Belen na maghanap nung mga nasa listahan niya kasi meron ng mga menu na gusto niyang ipaluto sa aming kusinerang si Ate Che. Mama Mia, habang nag-grocery kami ay nakita kong lagay lang ng lagay si Ma'am Belen ng mga groceries dun sa kaniyang cart. Kailan ko kaya mai-experience ito? Yung mag-grocery ako tapos hindi tinitignan yung presyo. Yung lagay lang ng lagay nung walang pakialam kung magkano ang babayaran dahil kaya naman kahit magkano pa yan. Naisip kong tatapusin ko talaga ang pag-aaral ko. Kasi ito lang ang tanging paraan para may tsansa na maranasan ko ang ganung uri ng buhay. Matapos naming mamili ay pumunta muna kami sa may palengke. Sabi niya dun daw siya mamimili ng mga gulay kasi mas fresh daw doon. Mama Mia, akala ko talaga noon lahat ng mga mayayaman ay sa mga malalaking mall lang bumibili na hindi pumapasok sa palengke, na kapag namimili sa palengke ay mga kasambahay lamang ang pinapapasok at inuutusan. Pero hindi ganun si Ma'am Belen. Hindi siya maselan. Kahit nga sa palengke ay alam na alam niya ang ginagawa niya kasi meron din siyang mga kakilala doon. Napakabait niya. Mama Mia, hindi na kami nagtagal dun sa palengke dahil ang sabi niya kailangan na rin naming makabalik kasi meron pa siyang mga lulutuin. Kailangan naming makapag-prepare kasi baka maunahan kami sa pagdating ng mga bisita at mga kamag-anak niya. Tulong-tulong kaming lahat sa pag-prepare dun sa loob ng bahay. Pati nga yung driver dahil wala namang gagawin ay naghihiwa na rin ng mga rikados. Kaya napabilis ang mga trabaho namin. Nung handa na ang lahat, Mama Mia, para sa kanilang family gathering, ay natuwa kaming mga kasambahay nila. Nakaya namin kasi nagtutulungan kami. Hanggang sa dumating na rin ang mga relatives nila. Na sa unang tingin mo pa lang ay alam mong mga mayayaman kasi sa dala pa lang nila ng mga sasakyan. Sana all na lang talaga ganun kayaman ang pamilya. Si Sir Marco, Mama Mia, wala siya doon. Wala siya doon kasi ang sabi nga ni Ma'am Belen baka nasa meeting pa raw. Bigla akong nalungkot dahil hindi ko siya nakita. Ewan ko ba? Nasasanay na ang sarili ko na hinahanap-hanap ko siya at kapag nakikita ko na siya ay biglang kumakampante ang nararamdaman ko. Para akong nalungkot. Silang lahat ay tuwang-tuwa na nagkakantahan, nag-iihaw ng mga baboy at isda sa labas pagkatapos ay nagkukulitan. Tulad ni Ma'am Belen, ang kanilang mga relatives, Mama Mia, ay mga bababait din. Hindi sila katulad ng ibang mga mayayaman na mga mata pobre. Hindi sila katulad ng mga relatives namin na may kaya sa buhay na kung tignan kami ay parang ang liit-liit namin. Para kaming mga ipis sa paningin nila. Pero dito, kina Ma'am Belen, pantay-pantay ang tingin nila sa amin. Kahit nga sa kusina kami kumakain at hindi sa kasabay nila, ay pare-pareho lang naman ang kinakain namin. Hanggang sa tinulungan ko na sila na mag-ihaw para na rin yung iba ay makapaghanda na rin at makapagliwaliw at makapag-enjoy kasama ang kanilang mga pamilya. Kami na rito, Aya, okay lang. Sige na po, ma'am, ako na pong bahala. Pumunta na lang po kayo dun para makapag-enjoy din kayo. Mama Mia. Umalis sila. Nagpasalamat sila sa akin.
Tinuloy ko naman ang pag-iihaw sa labas nung biglang may dumating na sasakyan. Hindi ko alam kung sino yon dahil hindi naman familiar sa akin yung sasakyan niya. May isang lalaking bumaba doon. Napakagwapo niya. Kasing gwapo niya si Sir Marco. Hindi sila magkamukha pero kasing lakas ang dating nilang dalawa. Pero para sa akin, mas gwapo pa rin si Sir Marco. By the way, tisoy talaga ang kanilang lahi. Matatangos ang mga ilong, magandang manamit at maayos ang pangangatawan. Yun bang sinasabi nila na makalaglag panty na kagwapuhan? Ganun na ganun ang itsura ng mga kalahi nila. Pero ako nung mga panahon na yun, Mama Mia, naisip ko, wala din namang malalaglag sa akin kasi naiwan ko pa pala ulit dun sa kondo ni Sir yung panty ko. Hindi ko pala nakuha kahapon. Mama Mia, dinaanan na lang niya ako. Nag-good evening ako sa kanya at nag-good evening din naman siya sa akin. Iba talaga ang mga tunay na mayayaman. Hindi mga hambog na mamansin kahit sa kasambahay. Oh, andito ka pala, sir. Bigla kong napansin si Sir Marco na pumasok din. Oh, nandito ako. Bakit? Bawal ba ako dito? Hindi naman po. Tawang-tawa ko sa naging reaksyon ko. Pumasok si Sir Marco sa loob dahil nandun na rin ang mga tita at tito niya. Nakihalubilo din sila at ako naman, Mama Mia, ay tinawag na rin sa loob para makakain na. Nagiinuman sila. May mga nalasing na rin sa kanila. Hindi naman masyadong lasing. Hindi yung mga lasing sa atin sa mahihirap na talagang gumagapang na at sumusuka na. Sa kanila, pulang-pula lang ang kanilang mukha at maiingay na masyado. Si Sir Marco naman, Mama Mia, ay gusto na umuwi dun sa kondo niya. Pero hindi siya pinayagan ni Ma'am Belen dahil nakainom raw siya masyado at ayaw na ayaw nito na mag-drive siya. Yung driver naman namin na si Glenn, Mama Mia, ay nalasing na rin dahil binibigyan din siya ng inumin ng mga relatives ni Ma'am Belen. Hanggang sa bigla na lang, nagsabi si Sir Marco na isasama niya raw ako dun sa kondo niya. Total, Sabado na naman kinabukasan. Ako naman ay biglang kinabahan, Mama Mia. What if lang? Kakaibang lasing na Marco ang nakikita ko ngayon. What if lang naman talaga? Pumayag naman si Ma'am Belen. Ang sabi niya ay dapat daw sabihan ko si Marco na dahan-dahan lang sa pagpapatakbo ng sasakyan. Agad akong kumuha ng mga gamit ko. Pagkatapos ay sumakay na agad ako ng sasakyan ni Sir Marco at pinaharurot na niya agad yun papunta sa kondo niya. Malayo po ang kondo ni Sir Marco. Mahaba-haba po ang biyahe pero hindi po kami nag-uusap habang bumabiyahe kaming dalawa. Pagdating namin sa kondo niya ay nagulat ako dahil napakalinis nun. Himala, malinis. Hindi ko napigilang sabihin yon. Huwag kang mag-alala, bukas na bukas. Guguluhin ko yan para naman may magawa ka dito. Huwag naman sir, maawa ka naman. Mama Mia, pumunta na siya sa kwarto niya. Ako naman ay inire-ready ko na ang hihigaan ko para matulog na sana kasi nga lasing naman yung kasama ko. Pagkatapos kong mag-ready ng higaan ay tinawag niya ako, Mama Mia. O ano po? Wala naman. Kuha mo na lang ako ng tubig. Pagkatapos ko siyang bigyan ng tubig ay pumasok na ulit ako sa kwarto ko. Pagkatapos Mama Mia ay nagbihis na ako. Nagpunas na ako ng katawan at nagbihis ako ng spaghetti strap na suot ko at isang maikling short. Yun naman talaga Mama Mia ang dahilan kaya ako bumibitbit ng mga gamit na mga maiikli kasi hindi po ako sanay na magbentilador o mag-aircon. Feeling ko kasi Mama Mia, kapag nakabentilador o nakapag-aircon ako, feeling ko ay namamaga ang buo kong katawan. Ang sakit-sakit ng likod ko.
Kaya naman, ang ginagawa ko ay nagsusuot na lang ako ng mga maiiksing damit para hindi ko na kakailanganin pa ang ventilador at ang aircon. Pero hindi ako nakatulog. Lumabas ako para uminom ng tubig. Mama Mia, akala ko talaga ay tulog na si Sir Marco. Kasi wala nang ilaw dun sa kwarto niya. Pero nabigla ako. Nung makalabas ako sa may sala ay nanonood pa pala siya ng palabas. Paglabas ko, Mama Mia, at pagkapansin niya sa akin ay bigla niya akong nilingon. Ako naman ay nagmamadaling pumunta sa kusina kasi kinakabahan ako. Ang ikli-ikli pa naman ng suot ko. Alam ko pa naman na medyo naaapektuhan siguro si Sir Marco sa akin. Ewan ko kung feeling lang ako. Ewan ko ba? Parang lumalandi ako ngayon. Dahil ba sa isang bote ng beer na nainom ko kanina kasi pinilit akong abutan ng kapatid ni Sir Marco? Kinabahan ako nung bigla siyang sumunod sa akin, Mama Mia. Nasa likuran ko siya dahil nagbubukas ako ng ref. Bigla siyang yumuko at kumuha ng isang can ng beer. Ako naman, Mama Mia, ay hindi na mapakali nung mga panahon na yon. Binigyan niya ako ng isang can ng beer. Inabot ko naman yun, Mama Mia. Naisip ko naman pwede naman akong matagalan sa paggising kinabukasan kasi wala naman akong masyadong gagawin. Dito lang naman ako sa kondo, kaya pwedeng umagahin na ako sa paggising. Nung pagkabigay niya sa akin ng beer ay bumalik agad siya sa may sala. Mukhang maganda ang movie na pinapanood niya kaya sumunod ako sa kanya para makinood. Focus na focus kaming dalawa noon sa palabas. Nung bigla na lang niyang nilipat sa ibang channel. Mama Mia, yung channel na napuntahan niya ay may mga kissing scene pa. Hindi ko alam pero bigla akong nag-init nung mga panahon na yon. Nabigla din ako nung tawagin niya ang pangalan ko. Aya? Yes, sir. May boyfriend ka na ba? Tanong niya. Wala, sir, since birth, sabi ko. Mama Mia, bigla naman siyang napatitig sa akin nung sinabi kong since birth ay wala akong naging boyfriend. Para siyang may narinig na kung anong nagpa-excite sa kanya. Tapos seryoso din siyang bumalik sa pinapanood niyang movie. Kami naman ay hindi na nakamalay na naubos na pala namin yung laman ng kanang beer na aming iniinom. Tapos bigla niya akong inutusan na kumuha pa dahil marami pa doon sa ref. Pero Mama Mia, nung tinignan ko yon, sad to say, wala na palang laman. Akala niya pala marami pero wala na. Pero gusto pa raw niyang uminom. Gusto pa raw niyang uminom kasi wala naman daw siyang pasok kinabukasan. Kaya lumabas na lang ako para bumili ng 3 malalaking beer. Yung may kabayo ang tatak. Sa tingin ko nabitin siguro siya kanina sa ininom nila dun sa bahay. Ako naman, Mama Mia, kahit na umiinom naman ako dun sa probinsya namin, ay mabilis lang talaga akong tamaan ng alak. Mabilis lang talaga akong malasing. Lalo na kapag yung may tatak ng kabayo. Pagbalik ko ay nagulat ako dahil may baso nang nakaredy dun sa mesa. May mga chips din para pulutan. Kaya nag-inuman kaming dalawa. Mama Mia, nalasing kaming dalawa. Napakainit na noon sa pakiramdam ko at alam kong ganun din ang pakiramdam ni Sir Marco. Hindi ko na namalayan na malapit na pala kami sa isa't isa. Ako, Mama Mia, kahit na nalalasing ako ay hindi talaga ako nakakalimot sa mga nangyayari. Ewan ko kung totoo ba yung nakakalimutan ng mga pangyayari pero ako hindi talaga. Ang nararamdaman ko lang kapag lasing ako ay parang nagkakaroon ako ng lakas ng loob na gawin ng mga bagay na dati ay nakakahiyang gawin
Lalo na kapag hindi ako lasing. Noong mga time na yun ay parang nawala ang hiya ko sa aking katawan. Ako ang lumapit kay Sir Marco, Mama Mia. Hanggang sa magdikit na ang katawan namin sa isa't isa. Hanggang sa hinawakan na niya ang mga kamay ko. Hanggang sa nagkatitigan na kaming dalawa ni Marco. Masyado nang mahaba, kaya bukas na ang ating part 2 sa kwentong ito. Oo. Bukas po abangan ang part 2 sa kwento ni Aya at ni Marco. Nako, ano kaya mangyayari ngayon, parehong silang lasing at nasa kondo na silang dalawa lamang. Abangan po bukas ang ating kwento. Sa mga nabitin, see you tomorrow. Sa mga manonood ngayon, pag meron ng upload sa part 2, ilalagay ko po yung link sa baba. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Hanggang bukas, dito lang sa nag-iisa ninyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia.